Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kakausapin na natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Attorney Lorna Capunan. Salamat, Mama Carl. No? Meron tayong klarong-klarong batas na applicable dito. Yung tinatawag na Domestic Violence Law, Republic Act 9262. Yung batas na yan, dinidefine ang violence hindi lang physical. Kasama dyan yung psychological, emotional, yung verbal, etc. No? At applicable yan kung mag-asawa kayo, or mag-live-in kayo, or miski na hindi live-in, may dating relationship. Anong ibig sabihin nun? Yung ginagawa mo, yung ginawa mo, Patrick, violence yan. Ha? Miski na hindi mo binugbog itong dalawa. Nag-cause ka naman ng psychological tsaka emotional stress. Hindi ka faithful sa kanila, miski na hindi ka kasal sa either of them, meron ka pa ring pananagutan. Lalong-lalo na binuntis mo sila at yung isa ay may anak ka. Meron kang obligasyon sa batas na suportahan silang pareho. Hindi lang sila, pati yung mga nanay nila. Kasi yung sitwasyon nila na ginawa mo, pwede kang kasuhan, di lang suporta, no? Criminal case yan. Pero siguro ayaw ka naman pakulong kasi kung nasa kulungan ka, hindi mo sila masusuportahan. Ngayon, kailangan sa birth certificate, Casey, nakalagay ba doon, in-acknowledge ni... sinong nakalagay na tatay? Siya po. Siya. Pumirma siya. Ikaw, Melanie, sigurado ka naman na siya ang tatay niyan. Yes po. Papirmahin mo sa birth certificate para wala nang escape ito. Kasi pag miski na illegitimate yan at hindi kayo kasal, pag in-acknowledge niyan sa birth certificate, pwede niyong habulin ng support. Okay? At galangin naman, bigyan natin ng respeto ang kababaihan. Ha? Kasi baka mamaya hindi lang dalawa, magiging 3, 4, kagaya ng ating guest dito. Huwag naman. Maraming salamat, Attorney Lorna Capunan. Ngayon naman pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Dito, kitang-kita natin kung anong klase ang pagkatao ni Patrick. Nandun yung sinasabi nating walang sense of maturity. Bakit? Dahil kasi hindi niya alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal at respeto, lalo na sa mga kababaihan. So siguro, Patrick, isa na lang ang dapat mong matutunan dito, yung tinatawag nating co-parenting. Bakit kinakailangan ng co-parenting dito? Kasi may anak ka na at magkakaroon ka pa ng isang anak. So dapat lang ang iisipin natin dito yung well-being ng ating anak. Kaya pwedeng hindi lang to sustento, pwedeng gumawa ka ng paraan para mabisita mo yung anak mo eventually. At para sa'yo, Casey, alam mo, 5 months yan, baka mamaya nag-undergo ka ng mga postpartum ha. Kaya mas madali kang maging emotional. At ito namang si Melanie ay meron yung tinatawag na neonatal depression. Bakit? Dahil kasi pwede ang tinatawag natin it's either prepartum or postpartum. Pwede mangyari yan. So habang nagbubuntis or pagkatapos magbuntis, pwede po tayong magkaroon ng tinatawag na ganitong klaseng simptomas na para tayong nadidepress. Huwag kayong madepress dahil kasi unang-una ang naapektuhan ang inyong mga anak, lalo na yung nandun sa loob ng tiyan. Pangalawa, pag naging emotional kayo at sensitibo sa mga ganitong bagay, ano ang tendency? Magugulat kayo, sobrang iyakin ng inyong mga anak. And then third, malaking factor yung pagmamahal na maibibigay nyo sa inyong mga anak. Dahil doon pa lang, alam ko na magiging maayos ang inyong mga anak kung matuturuan nyo ng tamang values. Maaring nagkamali kayo, pero this time, bigyan nyo ng pagkakataon na ayusin ang inyong mga sarili dahil kasi magiging maayos din ang inyong mga anak. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, balikan na natin
si Dr. Love. Salamat. Patrick, pakinggan mo mabuti ha. Hindi ka namin iniinsulto, pero immature ka. Immature. Yung ginawa mo dito sa dalawang babae, hindi talaga acceptable yan, ha? Sana wag mo nang gawin sa iba pa. Kaya ko sinabing immature ka, hindi mo nirespeto ang dignidad ng pagkababae nitong dalawang biniktima mo. Now, to cap the episode, dalawa ang anak mo, lalabas yung isa pa. Ang tanong dito ngayon, dahil pananagutan mo yan, hindi po pwede sa hukuman na sabihin mong wala kang hanap buhay. Kailangan mong kumayod ng doble dahil dalawang bata ang aasa sa'yo. Pag-aaralin, dadalhin sa ospital, papacheck up. Yan, ako marami yan. Yung buntis nga, dapat katulong ka dun sa pagpapacheck up nun. Tanong, paano mo gagabayan ang dalawang anak mo paglabas yan? Yun ang tanong. Baka hindi mo pa masagot ngayon. Pag-aralan mo na sapagkat hindi mo maiaalis na anak mo ang dalawang yan. Pag-aralan mo kung paano maiiwasan bumagsak yung brief mo. Pag medyo naninigas na ang kamay mo o ang bimbi mo, maligo ka ng tubig na malamig, yung may yelo. Lalambot lahat sa katawan mo. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love.